Mayroon akong nabasang comments sa social media na nagsabing ang mga tao na nagsasabi o naniniwala na si Jesus ay Diyos ay mga antikristo. Ngunit sino nga ba ang sinasabi ng Biblia na mga antikristo? Yun bang mga taong naniniwala o nagsabing si Jesus ay Diyos, o yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, kundi ang sinasabi nila si Jesus ay tao lamang? Sa 1 John chapter 4 verse 1 hanggang verse 3. Mga minamahal, huwag kayong magpapaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Verse 2. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Verse 3. At ang bawat espiritu na hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Sa verse 2, ang sinasabi, ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yun yung mga tao na naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sapagkat kung si Jesus ay may dati ng laman katulad ng ating mga katawan o katulad ng kanyang katawan noong siya ay narito sa lupa, ay maaaring hindi sasabihin ng Biblia na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Kung siya ay may dati ng katawan na nasa laman kahit noong naroon pa siya sa kalangitan. Ako man ay buong buo ang aking paniniwala na si Jesus ay Diyos. At ang aking paniniwala ay nakabase sa nakasulat sa Biblia. Dahil malinaw naman ang nakasulat sa Biblia na nagsasabing si Jesus ay Diyos. Philippians chapter 2 verse 6. Na siya bagamat nasa anyong Diyos. Malinaw. Na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nasa anyong Diyos at siya ay kapantay ng Diyos. At sa verse 7, kundi bagkus hinubad niya ito. Hinubad niya ang kanyang anyong ang pagiging Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, malinaw naman ang nakasulat sa Biblia na si Jesus ay may anyong Diyos. At ang sabi din ng 1 John chapter 5 verse 20, ating nalalaman na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa mga katuwid, sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, ayon sa mga verse na ating nabasa, mga kaibigan, malinaw na nagsasabing si Jesus ay Diyos. Ngunit, nung siya ay bumaba dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao. Siya ay naparitong nasa laman. Yan ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 2. At maging sa Romans chapter 8 verse 3, yun din ang sinasabi. Si Jesus ay naparitong nasa laman. Kaya natural lang mga kaibigan na mayroon talaga tayong mababasa mga verses sa Biblia na si Jesus ay tao. Dahil tao talaga siya nung narito siya sa sanlibutan. Dahil nung bumaba nga siya ay nagkatawang tao. So hindi pwedeng sabihin na Diyos si Jesus dito, dahil malinaw naman ang sinasabi sa Biblia na nung siya ay bumaba, siya ay nagkatawang tao. Natural lamang na
tatawagin siyang tao habang siya ay narito sa sanlibutan. Pero kung ang ating tanong, nung bago siya bumaba dito sa lupa, siya ba ay tao? Ngayon kaibigan, ang sabi ng Biblia, ang unang tao ay si Adam. At sa lahat ng nilikha ng Diyos, si Adam ang pinakahuling nilikha ng Diyos. Bago dumating si Adam dito sa lupa, nariyan na ang lahat ng bagay na ating nakikita ngayon. Ang karagatan, ang kabundukan, lahat ng bagay tapos ng likhain ng Diyos bago dumating si Adam. Ngayon, mga kaibigan, kung si Jesus ay naroon na sa kaharian ng Diyos, kasama ng Diyos doon sa kanyang kaharian, bago ang lahat ng bagay, bago ang sanglibutan, paano naging tao si Jesus ngayon? Mababasa po natin sa Proverbs chapter 8, verse 22 hanggang verse 30. Maging sa maging sa John chapter 1 verse 2 at Colossians chapter 1 verse 17. Ang lahat ng mga verses na aking binanggit na yan ay pawang nagsasabi na si Jesus ay naroon na sa kaharian ng Diyos bago pa man likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngayon, paano naging tao si Jesus bago siya bumaba dito sa sanglibutan? Ngayon mga kaibigan, ang tanong, sino ang mga taong Antikristo? Basahin natin ang verse 3 ng 1 John chapter 4. Ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Ito po yung mga tao na nagsasabing si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay naparitong nasa laman. Samantalang yun ang nakasulat sa Biblia mga kaibigan. Si Jesus ay naparitong nasa laman o nagkatawang tao lamang. Pero hindi nila pininiwalaan yun. Kaya ang sabi nila, si Jesus ay tao lamang talaga. Ngayon, malinaw mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, na ang mga Antikristo ay hindi yung mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos, kundi yung mga taong nagsasabing si Jesus ay tao lamang, si Jesus ay hindi Diyos. Yun yung malinaw na pagkakakilanlan na ibinigay ng Biblia kung sino yung Antikristo. Yun yung mga Antikristo, mga kaibigan, yung mga nagsasabi na si Jesus ay tao lamang. Mga kaibigan, sino man sa atin ay walang karapatan humusgan ng kapwa. Pero ang sinasabi kong kung sinabi ko na sila ang Antikristo, yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, dahil yun ang nakasulat sa Biblia. Pero wala po tayong karapatan na humusga ng kahit sino mang tao, dahil pareho lang naman tayong haharap ng Diyos, haharap sa Diyos sa araw ng paghukom para husgahan. Ngayon, base sa Biblia, ang sino mang taong Antikristo o hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, ay wala pong kaligtasan. Dahil sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So malinaw mga kaibigan, na yung mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus ay may hatol na. Ngunit yung mga taong sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. At itutuloy natin hanggang sa verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So malinaw mga kaibigan, ang sumasampalataya kay Jesus ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang hindi nakikinig, ang hindi sumasampalataya kay Jesus ay hindi makakaroon ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang kanyang matatamo. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 23, ang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang Diyos. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya din naman ang Diyos Ama. So malinaw
na kapag tayo ay tumanggi kay Jesus, ayaw natin nga sumampalataya sa Kanya, hindi lamang si Jesus na ating tagapagligtas ang wala tayo, kundi maging ang Diyos Ama ay hindi rin sumasa atin. So paano tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kaibigan? Malinaw naman yan na sinasabi sa Biblia na kapag tanggihan natin si Jesus, kapag ayaw natin kumilala kay Jesus na Diyos o ating tagapagligtas at Panginoon, ay hindi tayo magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon lamang tayo ng kaligtasan kapag ating kilalanin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Tulad ng sabi ng Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ay Panginoon at manampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So malinaw, mga kaibigan, na kailangan natin sumampalataya kay Jesus upang tayo magkamit ng kaligtasan. At sa John chapter 8 verse 24, ang sabi ni Jesus, sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. So paano tayo magkaroon ng kaligtasan kapag ating tinanggihan si Jesus? Dahil ang sabi ng Biblia sa Acts chapter 4 verse 12 ay, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang pangalan ang ibinigay sa tao na sukat ikaligtas, kundi si Jesucristo lamang. Walang ibang pangalan kundi si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Wala makakaparoon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So maliwanag, mga kaibigan. So malinaw po base sa ating pagsuri sa Biblia na ang Antikristo ay hindi yung mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos, kundi yung mga tao na nagsasabing si Jesus ay tao lamang. Yun din ang sinasabi sa 2 John chapter 1 verse 7. Yung mga magdaraya, yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay naparitong nasa laman lamang. God bless you everyone.